Dito sa Pilipinas, madami talaga dito sa atin guys ang nagkakagusto o nagkakahilig sa motorcycle. At syempre kapag pipili ka ng motor, syempre ang pipiliin mo yung alam mo na mag-e-enjoy ka talaga sa motor na ito. Marami talaga ibang-ibang category ang available na motorcycle dito sa Pilipinas. Andiyan ang mga scooter category kung nasa traffic situation ka. Kung gusto mong gamitin pang daily commuter, syempre ang aggressive looking na mga underbone. And syempre dito sa Pilipinas guys, isa talaga sa kinahihiligan ng mga rider yung sports bike category. Napakadami mo talagang pwedeng pagpilian ng mga iba't ibang brand pagdating sa mga sports bike guys. Syempre ang sports bike, alam naman natin na ito ay kahit nga nasa maliit na displacement engine lang, bibigyan ka din naman talaga ng sulit na engine performance. Talagang hindi ka mabibitin sa kanyang maximum power and maximum torque. Kaya nga dito sa video na to guys is pag-uusapan natin ang isa na sports bike na napakamura na nasa 250cc category na po. Samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ng notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Motorstar. Well, kapag usapan talagang motor guys at nababanggit ang brand ng mga China bike katulad na lang po ng Rusi and Motorstar, talaga namang madami po ang tumataas ang kilay. Madami din po dito sa atin guys na hindi din talaga nagugustuhan ang brand ng mga China bike kasi po lagi nilang sinasabi na sirain, bulok at nanggagaya lang daw po sila ng disenyo ng ibang brand. Kung pag-uusapan po natin ang aking Z200S na Motorstar nga po na sports bike, ito nga din guys is talaga namang masasabi ko pong may kalidad at matibay din talaga kasi po alam nyo ba na 2016 model pa ito at ngayon nga po is 7 years na nga po siya at okay na okay pa din siya. And to be honest guys, at hindi po sa pagiging bias no dahil naka-say 200 ako, baka isipin nyo naman na masyado ko pong pinopromote o hindi ko sinasabi ang katotohanan tungkol dito dahil nga sa naka-say 200 ako. Sa totoo lang guys, sa loob nga po ng mahabang panahon na nagagamit ko ang motor na ito, mild lang nga po ang mga problema na naranasan ko sa kanya katulad na lang po ng basic maintenance at yung isa nga po talagang issue ng say 200S, yung kanya nga pong sprocket. Naranasan ko nga po guys na masiraan nito. Yun lang po ang naranasan ko dito, pero yung iba nga pong nangyayari katulad na lang po sa Rusi Sigma ko dati na nasiraan po ako ng gearing, talagang baba makina. Hindi ko pa po nararanasan sa say 200S na ito. Kaya talagang masasabi ko din talaga guys na ang brand na Motorstar talaga namang kalidad din po ang kanilang mga motor na inaangkat para po ibenta dito sa Pilipinas. Katulad na lang po dito sa Z200S. And syempre sa history nga po ni Z200S dito sa atin guys, talaga namang masasabi nating meron na din talaga siyang napatunayan kung titignan natin sa kanyang physical appearance na meron talagang napaka-aggressive looking, more on aerodynamics design na talaga namang merong maangas na physical appearance. And syempre guys, samahan mo pa sa kanya nga pong engine specs na talaga namang hindi ka rin naman mabibitin. Pero guys, alam naman natin guys na ang presyo ng motor na to is talagang pangmasa lang. Kaya yung engine specs niya is talaga din naman na hindi ganun ka-expect sa ibang 200cc katulad ng ibang brand. And habang tumatagal ang panahon guys, nag-upgrade na rin po at naglalabas na din ng bagong version si Motorstar ng kanilang Z200. And syempre guys, dito nga sa video na to guys is pag-uusapan natin yung kanya nga pong bagong version, yung GPR 250cc version 2. Nakitang kita naman talaga guys sa kanyang physical appearance na ang laki na talaga ng pagbabago. Kung nangangarap ka na magkaroon ng Ducati Panigale na talaga namang merong napaka-aggressive na looks, talagang napaka-pogi na physical appearance, syempre guys, alam naman natin na ang motor na yan is talagang milyon ang presyo. Pero alam naman natin guys na ang motor na GPR
250 version 2 is hinango o inspired na nga po ang itsura nito sa Ducati Panigale Lux. Talaga namang makikitaan din natin talaga siya guys na maraming pagbabago, katulad na nga lang po ng kanyang DRL light na dati nga po is nakaparang eagle eye lang po ang itsura nito, pero ngayon nga guys sa 250cc GPR version 2, ito nga guys is nakakilay na din na parang katulad din sa Ducati. Kung titignan mo nga guys ang motor na to sa unang tingin, masasabi mo talaga na napaka-premium ng sports bike na ito, pero alam niyo ba guys na kahit nga po may pagbabago sa motor na to, nanatili pa rin po ang presyo niya sa murang halaga. Well, hindi ko naman nila lahat guys no. Kung ang habol mo guys is meron kang malupit, maporma, aggressive looking na sports bike, tapos abot kayang presyo, talaga namang ire-recommend talaga ang motor na ito para sa iyo, kasi guys kitang-kita naman sa physical appearance ng GPR 250cc version 2 na talagang napaka-pogi ng motor na ito. Talagang hindi din talaga basta-basta. Sulit na sulit din talaga ang presyo niya para din sa itsura ng motorcycle na ito. At sa sobrang sulit nga guys, pwede mo nga makuha ang motor na ito sa zero interest. Ganun po kasulit ang sports bike na ito. Ngayon ang tanong, ano-ano nga ba ang nadagdag o nagbago sa bagong GPR 250 version 2? Siyempre guys, ang una nga pong pagbabago sa engine type nito is yung kanya nga pong displacement cc, na dahil nga po siya po ay 250cc na. Yung dati nga pong version niya na version 1 na 200cc is nagbago na nga po, naging 249 cubic centimeter engine displacement na nga po ang kanyang engine displacement, at siya po is naka single overhead cam with 2 valves, and syempre siya po is ginagamitan ng oil cooled sa kanyang cooling system, and siya po is naka carburetor type pa rin po sa kanyang fuel system, at ang kanyang ignition type is naka CDI pa rin po, at ang kanyang clutch is ginamitan ng multi-plate, and syempre guys pagdating po sa kanyang transmission, siya po is naka manual 5-speed pa rin po ang kanyang gearbox. Syempre pagdating sa kanyang starting system, siya po is ginagamitan ng kick and electric starting system. Kamusta naman guys sa kanyang fuel tank capacity? Meron nga po itong 14 liters sa kanyang fuel tank, at ang kanya nga pong wheel type is ginamitan ng mugs. May sukat nga po na 110 by 70 by 17 ang gulong niya sa unahan, at sa likuran naman is may sukat nga po na 130 by 70 by 17 ang sukat nito sa likuran. Talagang makakaasa kang may magbabago din naman kahit papano sa itsura ng Z250 na ito guys. Pagdating naman guys sa kanyang braking system, sa unahan ginamitan nga po ito ng disc brake hydraulic type, at sa likuran is ganun din po, naka disc brake din po at hydraulic type din po. Pagdating naman guys sa kanyang mga dimensions, sa kanyang length, width at height, may sukat nga po ang kanyang length na 1925mm, at pagdating naman sa kanyang width, may sukat nga po ito na 950mm, at ang kanyang height is may sukat na 1075mm. Wheelbase na meron pong sukat na 1350mm. Available na po dito sa Pilipinas, meron nga po siyang SRP na 79,000 pesos. Pwede mo siyang kunin guys sa down payment na 12,100 pesos, at kung kukunin mo siya sa 6 months lang, magbabayad ka lamang po sa loob ng 6 months ng 13,672 pesos. At kung kukunin mo naman siya sa 12 months, babayaran mo naman sa kanyang monthly is 7,747 pesos, at sa kanyang 18 months, babayaran mo naman po ang kanyang monthly ng 5,772 pesos. Sa 24 months naman guys, ang kanyang monthly po ay magiging 4,785 pesos, at sa 13 months is magiging 4,192 pesos, at kung sa 36 months, mangyayari po ang iyong monthly ay magiging 3,797 pesos. Syempre guys, ang Motorstar Z250cc is pwede mo din pong kunin sa zero interest. Ang kanya nga pong down payment guys is 27,900 pesos kapag sa zero interest mo po siya kukunin, at kung balak mo po na 6 months lang hulugan, ang monthly mo po ay papalo ng 9,617 pesos, at kung balak mo naman na 12 months bayaran, ang monthly mo po is papalo ng 5,008 pesos, at kung sa 18 months mo naman po balak bayaran, ang monthly mo po is papalo ng 3,472 pesos. Ito guys is zero interest. Pag zero interest guys, ang down payment mo is 27,900 pesos. Kaya talaga namang napakasulit po ng mga
pagbabago sa GPR 250 version 2. Kitang kita din naman talaga guys sa kanya nga pong mga pagbabago katulad sa kanyang physical appearance. And syempre guys, yung isa nga pong issue sa kanya, yung katulad na lamang po doon sa kanyang sprocket na lagi nga pong itong bumibigay doon sa 200cc. Pero ngayon nga po dito sa 250cc, ito nga po guys is kanila nga pong nasolusyonan na. Ginawa na nga po nilang 520 chain na nga po ang size nito, mas malaki at mas matibay na nga po ang kanya nga pong chain. And syempre guys, nakita ni Motorstar yung ibang mga say 200S owner na bumibili pa nga po sila ng Ducati Max para nga po lalong maging aggressive ang kanilang mga motor. Ngayon nga guys, ito nga ay sinolusyonan na nila dahil nga po ang bagong GPR 250 version 2 is nagmukha na talaga guys na Panigale looks. Talagang inspired na po talaga ito. Lalo na nga po yung kanyang DRL lights na hango na din sa Ducati Panigale na kung titignan talaga namang wala ka nang babaguhin sa kanya. Gustong gusto ko rin guys yung isang color variant nila, yung kanya nga pong neon green na version. Napakaganda tignan. Kapag dumaan nga po ito sa karsada, talaga maiisip mo na ano ba yan, Ninja? Pero ibang iba din talaga guys kasi nga yung kanyang headlight is naka-inspired din sa Ducati. Kakaiba na talaga ang disenyo sa version 2. Kaya kung naghahanap ka ng murang sports bike na nasa 250cc engine displacement, talagang sulit na sulit to guys kasi bukod nga po sa may maporma siyang itsura, meron din siyang aggressive looking at meron pong aerodynamics design at talaga namang panglingunan na itsura. Mura man po sa paningin ng iba, talaga namang sulit na sulit to para sa iba nating mga kababayan na sapat lamang po ang budget para makabili ng motor. At syempre kung habol nila is pogi looks na motor at mura, talagang ire-recommend ko po ang motor na ito. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman napahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na rin i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Ichi boy. Thank you!